8 years later, papasikat na ang araw sa silangan. Katulad ng bawat umaga sa nakaraang 8 taon. Kahit nasaan pa siya, kahit gaano pa siya kapagod, kahit gaano siya kaabala, ay nagigising si Rafael bago sumikat ang araw. Palagi sinisiguro na ang silid inooko pa niya ay nakaharap sa direksyon kung saan maaari niya makita ang sunrise. Katulad ng penthouse niya sa high-rise building ng Dizon Oil Company sa Abu Dhabi, nakabibili lamang niya 3 taon na nakakaraan mula na magkaroon siya ng mataas sa posisyon sa kumpanya. Pinili niya ang gusali na iyon dahil ang full glass wall ng penthouse niya ay nakaharap sa silangan. Ang pinaka-headquarters kasi talaga ng kumpanya ay sa Saudi Arabia, kung saan mas malapit ang malaking oil fields. Mas madalas din doon ang kanyang papa. Hindi pabor ang kanyang mga magulang, subalit hindi na siya katulad noon na walang magawa sa desisyon ng mga ito. Mula na magtapos siya ng pag-aaral, wala nang nakagawa pa ang mga magulang niya. Sa lahat na kanyang nagiging desisyon, may kinalaman man iyon sa negosyo o personal. Through the years, he learned to be unyielding. He learned to hold his ground in front of his parents. Bagay na palagi nagiging dahilan ng kanilang pagkatalo mag-ama. Subalit sa huli ay nagagawa pa rin ni Rafael ang gusto niya. Dahil ilang beses na niyang napatunayan ang sarili sa kanyang mga magulang. Kung hindi maging sa mga board members at empleyado ng kumpanya, dahil ang mga nagiging desisyon sa negosyo ay nagiging dahilan kung bakit tumaas ng ilang bilyong dolyar pa ang kanilang assets. Katulad na lamang ng pagkakabili ng malaking shares ng Upper Zakum Oil Fields na matatagpuan sa Abu Dhabi. Hindi alam ng kanyang papa na nakikipag-negosasyon na siya sa mga shareholders at namamahala doon. Dahil doon, kaya hindi nagreklamo ang board of directors na bumili siya ng building sa Abu Dhabi. Mas malapit to kasi sa oil field. Subalit linggit sa kaalaman ng mga ito, pinili niya ang lugar na iyon para mas malapit siya sa alaala ni Anika. Tumayo siya sa tabi ng glass wall at tumitig sa labas. Tahimik na pinagbasdan niya ang pagpapalit ng kulay ng kalangitan at unti-unti pagsulpot ng araw. Umangat ang kanyang kamay sa singsing na pendant ng kanyang pintas. Hindi na inaalis sa kanyang katawan. 8 taon na nakakaraan. Akala niya ay naiwala na iyon sa dagat. Subalit na makalabas siya ng hospital, ay inabot iyon sa kanya ni Alem. Nahulog daw iyon sa bangka nung siya tumalon sa dagat. Alam nitong importante iyon sa kanya, kaya pinulot iyon ng lalaki. Ikinulong niya ang singsing sa kamao at tuminga ng malalim. It was his treasure. Dahil pakiramdam niya, yun na lamang ang tanging bagay na nag-uugnay sa kanilang dalawa ni Anika. Anika. Hindi niya alam kung nasaan ang dalaga. Sinubukan niya itong hanapin na lumabas siya ng hospital. 8 taon na ang nakakaraan. Subalit nabigo siya makita ni anino ng dalaga. Hanggang kinailangan na niyang bumalik sa London upang tapusin ang pag-aaral niya roon. At pagkatapos ay lumipad naman siya ng Amerika para magkolehiyo. At kahit anong pilit niya, hindi siya nagkaroon ng pagkakataon makabalik sa UAE. Alam niya pakanayon ng kanyang mga magulang. Sa tuwing binabalak niyang bumalik, ay nahahatak siya ng kanyang ama sa iba't ibang bansa para sa negosyo. He didn't get a chance to look for Anika while he was a student. Subalit hindi ibig sabihin na yun ay nakalimutan na niya ang dalaga. Every sunrise reminds him of her. Sa tuwing pinapanood niya ang pagsikat ng araw, palagi bumabalik sa kanyang isipan at pinagsaluhan nila noon sa Jumeirah Islands. Noong palagi sila magkatabi sa staircase at magkasabang pinapanood ang sunrise, nalaala pa niya ang matamis nitong ngiti, ang tunog ng tawa nito kapag masayang masaya, at ang kaslap sa mga mata ng babae kapag nakatingin ito sa kanya. And most of all, he can always hear her voice at the back of his mind, like a gush of warm wind, whispering, "I love you." And always, he whispers back, even though he knew she's not really there to answer him. Napahinga siya ng malalim na maramdaman ng pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. Kasama na ni Rafael ang pakiramdam na iyon mula pa nang bumalik siya sa UAE.
Matapos siya magtapos ng kolehiyo at hindi na makita pa ang dalaga, kahit paanong halughog na iyang gawin. Nagring ang telepono sa penthouse. Binulabog ang katahimikan ng paligid at nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Nang hindi niya sinagot ang telepono, ay ang kanyang cellphone na gamit para sa trabaho naman ang tumunog. Hindi pa rin umaalis sa kinatatayuan si Rafael, pero binitawan nito ang singsing sa kwintas at sinuksok sa bulsa ng string pants sa suot ang magkabilang kamay. May kumatok sa pinto bago niya narinig ang pagbukas na yon. Nakita niya sa refleksyon ng glass wall si Alem. "Your executive assistant is already outside, Master Rafael," he said. "He's been calling you, but you're not answering his call as always." Walang emosyon ang sabi nito. Tumango siya at tuloy ang humarap sa lalaki. "Right, I have a meeting this morning. He knew I hate being disturbed at this time of the day. He doesn't need to call me because I always remember my schedule." Lumampas ang tingin sa kanya ni Alem. "The sun is already rising." Muling tumangulang si Rafael. Alam nito kung gaano kahalaga sa kanya ang panonood ng sunrise. "I'll get dressed now." Inlang. At nagtungo na siya sa kanyang silid. At pumili ng 3-piece business suit sa walk-in closet. Mabilis siya nagbihis at bitbit na ang attache case nang lumabas ng silid. Naghihintay pa rin sa tabi ng pinto si Alem. Hawak na nito ang cellphone na kanina lamang itumutunog. Tahimik na iyon. Lumapit siya sa lalaki na ngayon ay kapantay na niya ang taas. Pero na rin silang malapad ang pangangatawan. He's no longer the lean teenager he was before. Dahil isa sa mga una niyang ginawa noong nasa Amerika na siya ay palakasin ang kanyang katawan. He learned to do mixed martial arts. Hindi lamang upang protektahan ang kanyang sarili, kung hindi para protektahan ang importante sa kanya kapag dumating ang araw na magkita silang muli ni Anika. Dahil doon, kaya nagkaroon siya ng muscles at athletic physique. He's even a licensed gun owner. Subalit kahit ganoon, nananatili pa rin sa tabi niya si Alem. Ilang beses na niyang sinabi sa lalaki na kung gusto nitong umalis sa trabaho, ay hindi niya ito pipigilan. After all, lampas na siya sa edad na prone sa kidnapping. Kahit sino ay magdadalawang isip na lumapit kay Rafael dahil sa nakakatakot na aura nito. Alam din niya ang mga usap-usapang kumakalit sa madla tungkol sa kanya, na malapit daw siya sa mga mapanganib na grupo, na madali lamang daw para sa kanyang pumatay sa isang pitik lamang ng kanyang daliri. Well, kaya niya iyong gawin. Subalit hindi niya tinatangka. Wala siyang plano maging kriminal. Napaghinalaan pa nga siyang supporter ng kung anong terrorist group. Hinahayaan na lamang niya na magsalita ang mga tao ng ganoon tungkol sa kanya. At least ngayon, kahit ang mga kriminal ay hindi siya tinatangkang kantiin. Subalit na natili sa kanyang tabi si Alem. Hindi sinabi sa kanya ng lalaki ang dahilan. Pero may pakiramdam si Rafael na maging ang kanyang bodyguard ay gusto rin makita si Anika. It was as if, like him, Alem also feels responsible for what happened to her 8 years ago. "Master Rafael, we have to go now." Malakas sa tawag ng kanyang assistant sa labas ng pinto. Gumilid si Alem at pinagbuksan siya ng pinto. Pagkahakbang pa lamang niya palabas, ay sinalubong na siya ng assistant niya na si Don Remington. He is a lanky American. Madalas mang naiirita si Rafael sa lalaki dahil sa sobrang daldal, ay efficient naman ito sa trabaho. Kaya naman hindi niya sinisibak. Besides, mas gusto niya ang assistant na katulad ni Don na madaling takasan kung kailangan. Bigyan lang niya ang lalaki na malaking responsibilidad ay tuwang-tuwa na ito at pwede na niya itong layasan. "Just like you asked me, the people you are meeting are all the best and most reliable people from all the departments. Everything is already prepared in the conference room." Simula ni Don, pagkasaka nilang tatlo sa elevator. Dumaldal pa ito na parang nagre-recite ng buong report bago niya tinaas ang kamay. "I already know about that. Be quiet." Walang emosyong sabi ni Rafael.
Huminto naman sa pagsasalita ang lalaki. Pero hindi tulad ng iba, ay hindi nagpakita ng takot sa kanya si Don. Sigurado rin siyang loyal sa kanya ang lalaki at hindi katulad ng ibang mga empleyado na ang ama lamang niya nakikitang amo. Bumukas ang pinto ng elevator at umibig sila palapag kung saan nagko-opisina ang mga major department ng branch na iyon ng Dizon Oil Company. May mga empleyado roon na kahit masyado pang maaga at agad na nagsipagtayo at bumati sa kanya ang mga iyon. Subalit hindi na itago ng pagbating iyon ang takot at pagkailang ng mga tauhan niya sa kanya. Tipid lang na tumango si Rafael pero hindi inaalis ang tingin sa kanyang harapan at dire-diretso naglakad patungo sa conference room kahit 1 oras pa lang ang early meeting nila. Importante ang meeting na iyon. Sinadya niyang gawin iyon habang nasa Amerika ang kanyang mga magulang para sa isang business summit na kailangan daluhan ng kanyang papa. Sa umagang iyon, Rafael will distribute months worth of work to the best of his employees. Ang mga trabaho hindi niya maaaring iasa sa kahit sino ay natapos na niya. Ilang linggo rin siyang hindi nakatulog para magawa iyon. And then, he cleared his schedule for a few months. Dahil pagkatapos ang meeting na iyon, ay lilipad si Rafael patungo sa Pilipinas kasama si Alem. Ang bansa kadalakhan ng kanyang lola sa side ng kanyang papa at ang kanyang ina. At ang bansa kung saan ang galing si Anika. Dahil nahulugog na niya ang buong Middle East at wala ang dalaga. Kaya sa Pilipinas na lamang ang pag-asa niyang makita ito. Hindi iyon ang unang beses na magtutungo si Rafael sa Pilipinas. Nagtungo na siya roon, ilang buwan na nakakaraan, upang hanapin si Anika. Kinailangan pa niyang kausapin si David Goles, isang mayamang hotelier sa Pilipinas, at acquaintance ng kanyang papa. Nagkunwari siya, gusto niya magbakasyon, at inalok nito ang isa sa mga resort ng pamilya nito sa kanya. Bago siya magtungo sa resort nito, ay nalughog muna nila ni Alem ang syudad para hanapin si Anika. Kumuha pa sila ng investigador at habang hinihintay ang resulta ng paghahanap niya sa dalaga, ay nilibot naman nila ni Alem kasama ang isang Pilipino na bodyguard na ibinigay sa kanya ng embassy ang mga kainan at kung ano pang mga lugar sa pagbabaka sakaling may nakakakilala kay Anika. Sa kasamaang palad, ay wala siyang napala sa mga babaeng nagsasabi, kilala raw ng mga ito sa Anika at sasabihin ng mga ito kung nasaan talaga ang babae at isasama niya ito sa hotel para mas pribado ang kanilang magiging pag-uusap. Subalit palagi iba pala ang nais ng mga babaeng iyon at talagang hindi kilala si Anika. So, he always send them away. Hanggang magdesisyon siya. Pumunta na lamang sa resort ni David Goles habang hinihintay ang balita ng investigador na kanilang binayaran. Bago pa niya malaman ang kinaroroonan ni Anika, ay nalaman na ng kanyang papa na hinahanap niya sa Pilipinas ang dalaga. Inaasahan na niya iyon, kaya naman hindi siya nagulat nang biglang sumulpot ang mga tauhan ng kanyang papa sa Pilipinas upang guluhin siya. Yun lang, may nadami pang inosenteng babae na napagkamalan ng mga itong si Anika at pinalakidnapin upang ipanakot ni umano sa kanya. Rafael was so angry. He flew back to Saudi Arabia and confronted his father. Hindi man lang nagpakita ng kahit katiting na guilt si Abner Dizon sa ginawa nito. I want you to stop your madness. You will never see someone who's obviously hiding from you. You never know, maybe she's even married now and had already forgotten about you. Just focus on your work. And if you really needed a woman, Diana Medis is still available because she still likes you. Yun ang sinabi ng kanyang papa. May confidence sa boses nito na nagpabalong ng pagre-rebelde sa kanyang dibdib. The next time you do something like this, you will regret it, father. Umangat ang mga kilay ni Abner at tila hindi naniniwala sa kanya. You know how to threaten me now? I am not threatening you. I am stating a fact. I will find Anika, and when I do, no one can stop me from being with her, even if I have to cut my ties with you.
Halatang nagulat ang kanyang papa. You will throw the oil empire. You will inherit it from me just to be with a girl? You don't even know if he's still thinking about you. I will. Walang pagdadalawang isip na sagot ni Rafael. At dahil alam niyang walang mangyayari, kahit nakapagtalo siya sa kanyang ama, ay umalis na lang siya. Kahit anong mangyari, ay hindi siya nito mapipigilang makita si Anika. Kaya nang makatanggap siya ng international call mula kay Adrian, ang tumayong bodyguard niya sa Pilipinas, na isa palang NBI agent, at sinabi sa kanya, nakita na nito kung nasaan ang babaeng kanyang hinahanap. Ay nasikaso kaagad ni Rafael ang lahat ng kailangan niyang asikasuhin para makabalik sa Pilipinas ng walang aberya. Ngayon, sigurado na si Rafael na makikita na niya si Anika. And when he does find her, he promised he will never let her go again. Kinabukasan ng hapon, ay nasa naiyan na sina Rafael at Alem. Hindi katulad ng unang beses na nagpunta siya roon, ay tumanggi siya ng sabihin ng ambassador nila doon na salubungin siya. Hindi rin siya balbasarado na gaya noong una para lumagmukhang intimidating. Dahil ngayon ay nagpunta siya roon bilang siya. At hindi bilang nag-iisang tagapagmana ng isang multi-billion oil magnate. Wala siyang balak gamitin ang pangalan ng kanyang ama ngayon. Isa pa, may kakilala na siya ngayon sa Pilipinas na hindi related kay Abner Dizon. There are already here, Master Rafael. Bulong sa kanya ni Alem at iminuwestra ng mga mata ang isang direksyon ng arrival area. Sinundan niya ng tingin na tinuturo ng bodyguard niya. Nakita niya si Adrian na nakangiti at bahagyang tumango sa kanya bilang pagbati. Sa tabi ng lalaki ay isang magandang babae na matamis na nakangiti at kumakaway pa sa kanya. Nakahinga na maluwag si Rafael na makita mukhang malusog at masaya ang babae. Hindi katulad ng unang umalis sila ni Alem na wala itong malay dahil sa kagagawa ng mga tauhan ng kanyang papa. Lumapit sila pareho at hinayaan ni Rafael ang sariling ngumiti ng konti habang nakatingin sa babae. Selena, I am glad you are healthy and well. I apologize for what happened to you because of me. Umiling si Selena at nakangiti pa rin timingala sa kanya. Okay lang, ligtas naman ako. And you helped Adrian in protecting me, right? Thank you. Pagkatapos, ay pinakatitigan siya nito at ngumisi. You look more handsome kapag hindi ka balbasarado. Kung ganoon, tama ang sinabi ni Adrian. Napupuntahan mo na ngayon ang babaeng matagal mo nang hinahanap. Ang dahilan kung bakit ka nagpunta ng Pilipinas. Napatingin siya kay Adrian na nakangiti namang inilahad ng isang brown envelope sa kanya. Here's my report about a woman named Anika Beredo. I even inserted a map on how to go to her address. But if you want, I can take you there myself. Inabot naman ni Rafael ang brown envelope. No need. Alem and I can go there. Thank you for your help. Ngumisi si Adrian. That's just payback. If I didn't act like a bodyguard months before, I will never meet my future wife. Sagot ito na umakbay pa kay Selena. Umangat ang gilid ng mga labi ni Rafael at maling sumulyap kay Selena na matamis namang nakangiti. Congratulations then. Thank you, ikaw din. Go get your girl. Pabiro pang sabi ni Selena. Bahagyang lumawak ang ngiti ni Rafael. I will.